Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao, ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-19 na linggo ng karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang isa sa mga martir, pari at martir, si San Maximiliano Kolbe, isang pari na naglingkod at inialay ang kanyang buhay para sa iba. Ang magandang karanasan ni San Maximilian, sabi nga siya ay isa sa mga nakaranas nung panahon ng pagpapahirap sa mga Hudyo o sa mga tao lalo tigin ng mga German o yung mga Nazi nung panahong iyon ng gera, at siya ay pwede naman siyang makalaya pero mas ninais siyang manatili at makasama ang mga taong noon ay ikinulong at pinahihirapan, yung pananatili. Na magandang maiugnay natin sa ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa ay ang pananatili ng Diyos sa kanyang pakikipagtipan sa kanyang bayan. Ito yung pahayag ni Propeta Ezekiel, yung pakikipagtipan na
laging nire-renew ng Diyos kahit na ang tao ay patuloy na nagtataksil, patuloy na nagkakasala. So ito yung mga usapin tungkol sa buhay pag-aasawa na siyang ipinapaliwanag naman ngayon ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo na gusto siyang iligaw, gusto siyang siluin. No? Sabi nga, nais siyang siluin sa pamamagitan ng isang tanong. Dahil noon, ang pinangahawakan nila ay yung pahayag ni Moises o yung pahintulot ni Moises ng tungkol sa usapin ng divorce o ng paghihiwalay. Kaya ibinalik ulit ni Jesus yung sinauna. Bago pa si Moises, ito ang plano ng Diyos. So, bakit pinahintulot? Dahil sa katigasan ng inyong ulo. Kaya nagkakaproblema. Kaya sabi nga ni Kristo, hindi lahat kasi ay tinatawag sa buhay pag-aasawa. Hindi lahat. Pero ngayon, no, sabihin na natin sa inyo, no, lalo na sa mga lumipas na, sa mga mag-asawang may pinagdaanan na. Para bang minsan, no, what if? No, may mga ganun tayong, what if kung sumuko tayo agad? Yung iba sa inyo, baka sumuko talaga. Nagdesisyon na kayo talaga agad-agad. Pero yung iba na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng pagtataksil, ay pinili ninyo at nagdesisyon kayong manatili sa isa't isa, kung kaya ngayon ay nagpapatuloy kayo sa inyong buhay bilang mag-asawa. At sana, no, yung mahirap kasing mabuhay tayo sa yung regrets, no, na hindi ka nagdesisyon o kaya regrets na mali yung desisyon. Pero andyan na di ba? Pero ipinapaliwanag sa atin na hindi porket hindi naging maganda ang karanasan mo sa buhay pag-aasawa, basta-basta na lang tayong sasang-ayon sa usapin ng divorce. Kasi hindi yun ang solusyon. Kaya nga, iginigit natin, ipinapaliwanag natin sa umpisa pa lang. No, sa umpisa pa lang. Madali kasing mag-asawa. Minsan pinapaliwanag ko sa mga interviews, no, madali lang mag-asawa o madali lang magpakasal. Pero yung buhay pag-aasawa, yun yung totoong kailangan mong magdesisyon araw-araw. Kasi yung pagpapakasal, okay, tapos na, nagdesisyon ka magpakasal. Kaya yung isang katangian na dapat nating mapagnilayan, no? Lalo sa inyo, no, na nandyan na, at sa mga papasok pa sa buhay pag-asawa, yung isang ugali o sabihin nating katangian na dapat kung makikipagtipan, merong ba siya o mayroong ka bang kapasidad manatili? Kaya mo bang manatili? O isang buwan lang, isang linggo, 5 taon, then ayawan na. Mulitin ko po, no? Yung sinasabi dito sa ating mga pagbasa, ang Panginoon, mula doon sa ating unang pagbasa at sa ating Ebanghelyo, siya ay nagdidesisyong manatili, maging tapat sa kanyang tipan, sa kanyang pangako na mamahalin at iibigin niya ang kanyang bayan. Kahit ito pa ay magtaksil, kahit ito pa ay magkasala. Sana, no, sa inyo po, lalo tigit sa inyo o kahit sa amin, di ba? Mga tinawag sa buhay pag-aasawa, mga tinawag sa buhay ng hindi may asawa. Para pareho ay tinatawag sa paglilingkod sa Diyos. Magkaiba man ang ating estado, pero yung pananatili
sa ating pangako. Yun ang kailangan nating desisyonan araw-araw. Kaya di ba pag nakakapunta kayo sa kasal, yung dalawa makikipagtipan sa Diyos at sa isa't isa. Pag nakakating kayo ng mga ordination, mapamadre man o sa pari, makikita ninyo, makikipagtipan siya sa Diyos at sa simbahan. Kaya ulitin ko po, no? Nawa ay mapagnilayan natin, i-improve pa natin yung isang katangian, lalo tigit sa buhay pag-aasawa, ay yung katangian ng pananatili. Kaya nga, sa hirap at ginhawa, mananatili tayo sa isa't isa. Amen.